Why did you decide to sue itong si Sasot for libel? Cyber libel. Yeah. Well, maraming bagay, no? Kasi it's not really just about me, but what they're doing. Nakita ko na yung pattern eh. Kapag hindi sila nag-agree or nakikita nila na kinokorrect mo yung mga fake news at lies na ginagawa nila, nagkakaroon ng direct attack dun sa messenger. At yung direct attack na yun ay part ng isang infrastructure ng mga taong ang layunin talaga ay magpakalat ng fake news. So, dun sa complaint na ni-file ko, hindi lang siya about the statement that she made in one platform, but several platforms, and how that statement was re-echoed by several individuals na kasama sa network niya, na ang statement ay defamatory at nagpapakalat ng mga hindi totoong impormasyon. And I think yung tactic na yan ay ginagawa dun nga sa mga taong nagtatry mag-point out ng pinapakalat nilang fake news. So tingin ko, napapanahon na umaksyon sa mga ganitong klaseng tao. Magandang punto yan. Ito ay isang fake news o maliwanag na disinformation na hindi lang pinalutang ng isang tao para sa limited number of people. This was amplified. Yun ang punto, no? Yes. Pwede ba nating pwede ba nating pag-usapan yung ano ba yung kine-claim niya? Yung pinakalat niyang fake news? Ano ba yan? Para makorek na rin. Yung very specific post na sinabi niya ay ako daw ay nagbayad ng bilyon-bilyon, gumastos ng bilyon-bilyon, at binayaran ko ang mga congressman para imbestigahan si Mary Grace Piatos. So that's the main message na pinost niya sa Facebook and then eventually was posted on Twitter. And then, nag-continue yung ganong messaging, no? Yung pagdikit niya sa akin kay Speaker Romualdez at yung pagbibigay, yung sinasabi niyang pagbibigay ng pera sa mga congressman para imbestigahan itong confidential fund ni VP Sara. And then that messaging has been re-echoed by several ayokong sabing influencers kasi mga iba minor lang naman. Several individuals sa TikTok. Huwag mo i-legitimize, no? Oo, ayoko i-legitimize mga iba. Sige. Sa mga iba't ibang platforms. And in fact, yung mga trolls sa wall ko would repeat that. No? So, nag-solicit ng iba't ibang reaksyon at ginagamit yan ng mga trolls ko sa wall ko. So, yun yung strategy doon eh. So ano yan? Coordinated? Yes. Kitang-kita. Pati yung mga ibang kasama niya sa pagre-re-echo ng ganyang messaging. At nakakatawa kasi nagsimula, noong una ang bait-bait niya sa akin, di ba? Yeah. She even appeared on my YouTube. Podcast. And the reason why I invited her is actually at that time, wala naman siyang ginawa kundi itag ako dun sa unliquidated fund ng UP. Dun sa COA report, di ba? I invited her para, sige, sabihin mo sa akin ng harapan, ano ba yung issue mo? Eh nakita mo naman nung nag-appear sa akin parang mabait na tuta, di ba? Wala namang mailatag na issue. Nag-agree pa nung nag-agree. Hindi pala article pag ganun eh. Pero makuda on social media. And then, when we started pushing for the impeachment ni VP Sara, dahil nga dito sa very problematic utilization ng confidential fund, nagsimula na yung attack and pag-associate sa akin kay Speaker Romualdez, which is very funny kasi kung kilala mo ako, for the past decades, ako associated kay Speaker Romualdez. But she continued linking me and several posts na ako yung nakalink sa pagpabibigay ng mga pera sa mga congressman. Sabi tuloy ng mga anak ko, bilyonaryo ka pala, ba't di namin alam? Diba? So, nagkaroon ka pa rin ng problema, no? Hinanap yung bilyon sa'yo. Kailangan ko magpaliwanag sa mga anak ko kung ba't kailangan nagtitipid tapos bilyonaryo pala ako. Diba? Pero kung nag-iisip kang tao sa social media at sinusundan yung issue, paano mo naman maiisip na kakampi ni Speaker Romualdez si Shelo Magno? Diba? Ang tindi nga ng banat mo dyan sa confidential fund. Hindi lang sa confidential fund, saka sa budget. Sa budget, sa conflict of interest, beneficial ownership, different forms of corruption, mining. Diba? And I have done that, not just in recent years, but in decades. Diba? Simula nung nag-advocate tayo sa governance. Pero ang problema kasi, pagka ganyan, lie na ginagawang paulit-ulit at ginagamit para i-attack
yung mga tao na nagpe-present ng tamang impormasyon, it's very dangerous. Kasi nakikita mo na may naniniwala eh. Unfortunately, may naniniwala. At yun yung danger. Danger siya sa society. Dahil yung mga ganitong impormasyon na ginagawang paulit-ulit kahit hindi totoo ay designed to silence yung mga individuals na nagko-correct ng fake news na pinapakalat nila. So hindi lang siya yung damage to me personally, but yung damage na ginagawa nila sa lipunan. So that's the problem. Paano pala ako i-claim niya? Hindi, baka naman sarcasm yan. Sarcastic lang yan. Hindi ko naman sinabi na talagang literally meron kang bilyon o milyon para ito, bilyon pala, no? Ito, basahin na lang natin. Para sabi niya, sa sobrang galit ni Shelo Magno kay Mary Grace Piatos, binigyan niya ng ilang bilyon mga congressman para hanapin ito. Economics prof nga, may demand, may supply. Tapos yung laughing emojis, no? Yeah. Baka sabihin, sarcastic lang. Sino ba maniniwala meron kang bilyon, di ba? Yeah, pero alam mo yun, ang punto dyan ay, syempre yung dalawang standard ng libel, defamatory, at saka kung may mali siya ba dun sa ginawa niya. And hindi lang naman siya isang post, it's a pattern ng pag-link nila sa akin kay Romualdez at yung pagsasuggest ng linked ako sa ilang corruption activity. So yung pagsasabi na nagpapabudmod ako ng pera is defamatory, suggesting that I'm involved in a corrupt activity, at yung mali siya ng pagsasabi niya. Dahil ilang beses niya akong tinatag at pinopost at yung mga ka-network niya ay talagang intentionally ginagamit yung sinabi niya para siraan yung ako as a person, diba? And ang bottom line nun, kapag sinira mo yung reputasyon ng tao as a person, ay magkakaroon niya ng epekto doon sa mga dinidiscuss kong mga issues. And it's true, kasi nakikita mo doon sa post niya several hundreds of reactions and reposts of the same message. So alangan namang fake accounts lahat yung mga nagre-react sa kanya, no? Unfortunately, 30% of our population are stunted. So may ganun tayong konteksto na pinag-uusapan. May mga taong maniniwala. Yan ang gusto ko sa'yo. That's the reality eh. Yan yung konteksto natin eh. Kung stunted yung 30% ng population natin, it's very dangerous. Kasi may nag-justify, diba, na hindi raw, like for example, yung discussion namin ni Jay Tariela at saka ni Jay Batong Bakal on the West Philippine Sea, explaining bakit sa atin ng West Philippine Sea. She reposted na ako daw interviewing Jay Tariela and Jay Batong Bakal is like talking to flat earthers. Wow. Wow. Diba? Parang, diba? And then, sabi ko, pwede rin magkaso si Jay dito, Batong Bakal. But at the same time, may mga naniniwala without thinking na, well, what do you expect from someone who is a scholar of a Chinese government? Diba? In a Chinese university. Pero walang pupunta kasi doon sa ganung direksyon eh. Maniniwala na lang sa mga ganyang statement. And yun nga, yung konteksto natin, 30% of our population stunted. Ibang level din yung goal nitong si Sasot eh, no? Para i-claim na flat earther yung dalawa, ha? Diba? Imagine that. The lie. And then, bawa, yung sinasabi nilang walang jurisdiction ng ICC, batas na yan sa Pilipinas eh. That's a fact. Yeah. But to continue reiterating ng paulit-ulit yan, ang gusto nilang ipakita ay totoo yan, even if it's a lie. The fact that it's a law already, hindi nila didiscuss yan, na batas yan. Kasi hindi yan nag-susupport sa kanilang political agenda. At ngayon, kung may makahanap silang mga tao na nagko-correct ng disinformation na ginagawa nila, ita-target nila yung mga taong yun, diba? Pero kung consistent sila sa consistent ka sa agenda nila, like at the time when I was criticizing the budget, panay ang repost nila sa post ko, diba? Dahil nagagamit nila. Yes. Tapos after nung didiscuss na ako kung bakit corruption yung ginawa ni Sara Duterte sa paggamit ng confidential fund, bigla akong naging, Trojan horse. Naalala ko yan kasi nakikita ko ibang post ng mga DDS nung nilalabanan mo yung issue sa budget, kamping-kampi sila sa'yo, no? Ginagamit yung arguments mo
against BBM and Romualdez at may mga post pa nga na sinasabi DDS ka. At tama, di ba, sa mga pinagkwentuhan natin, ini-invite ka pa sa mga gathering nila. Correct. May mga text messages yan inviting me to attend their events discussing the budget. Diba funny doon? Biruin mo, several network nila saying na napakatanga daw ng discussion ko. Kasi ba't sinasama ko sa issue ng budget yung paggamit ni Sara ng confidential fund? So may dalawang explanation. Exactly. May dalawang explanation. Either tanga talaga sila or ginagawa nilang tanga yung mga tao. Because the whole concept of the budget, may multi-level po yan. Isa ay yung legislation, which is what we're seeing sa Congress, but there's also budget utilization, which is the problem of Sara, and there's execution, and there's audit, no? So yung action ni Sara ay bahagi ng 2-3 stages of the budget. So it's either tanga sila, or nagpapakalat nga sila ng maling impormasyon. And a lot of people would believe them. Yung ginagawa natin, yung mga discussions about budget, ang tawag puro ng accountability. Yeah. Diba? Budget accountability, which is the last part of the cycle. Hindi pwedeng intay lang natin gastusin yung pera ng ating mga tao sa gobyerno.